dahil po diyan sa mga strukturang itatayo ng airport na po yan, ay maiipon po ang tubig baha sa Bulacan. At iba't ibang mga areas. Dito po pinanood ko po itong video, yung mga bahagi po ng video na 'to, na sinasabi po ni Ramon Ang, wala namang baha na. Wala nang baha daw sa Bulacan, wala nang baha daw sa Marikina. And of course, ang mga oligarko po natin, sana si Kadon makabalik na po kasi ito ay relevant sa kanya. Ang susunod po aking napulot po sa mga post at mga padala po sa akin, itong sinasabi ni Ramon Ang, no, nag-project po ng Bulacan Airport na matagal na pong sinasabi ni Kaado na dahil po diyan sa mga strukturang itatayo ng airport na po yan, ay maiipon po ang tubig baha sa Bulacan. At iba't ibang mga areas. Dito po pinanood ko po itong video, yung mga bahagi po ng video na 'to, na sinasabi po ni Ramon Ang, wala namang baha na. Wala nang baha daw sa Bulacan, wala nang baha daw sa Marikina. Ano? Ricardo, puwetiyempo pumasok ka. Yan po, yan ang idolo mo. Dalawang idolo po ito. Yung isang idolo po si Tonying, Katonying, yung walang hiyang media person po na ah, kinakwartahan po lahat ng mga issue. Hindi lang po attack and collect, defend and collect po. Ito ay attack and collect and collect. Oh, then defend and defend. Kaya po yan, katabi po ng oligarko po. Mga walang hiyang media po yan. Noon po ay batang-bata pong media person po ito. Ako ay veterano na po. Umaasa ko po ako na ito ay may saving grace. Wala naman pala eh. Ano? Basura talaga itong Tonying. Kasing demonyo po itong Tonying na to ng kanyang kausap po dito na si Ramon Ang. Kaado, go ahead. Well, sinabi na naman ang wala nang baha dito dahil naglinis sila dyan, ganito. Tapos si Flinas, actually, dapat i-replay natin eh. Pero ganyan ho talaga eh. Alam nyo, sinuri kong mabuti noong 2009 at pinablish ko sa akin libro ditong 2022. 5 chapters kung ano nangyari nung panahon ng Ondoy. At noong panahon ng Ondoy, kung matatandaan ninyo, ang ating Secretary of National Defense ay si Gilbert Teodoro. Para tayo nakarma mga kabansa dahil we keep on recycling basura sa ating gobyerno. Balik na naman si Gilbert Teodoro at Secretary of National Defense. Dito naman sa Katrina, naulit mga kabansa ang kawalang readiness ng ating National Disaster Risk Reduction Management agency ng ating gobyerno, na kung saan ang Secretary of National Defense ang chairman, mga kabansa. Kaya nakakabingi na ang absence ni Gilbert Teodoro noong Katrina. Pero parang siya ay sinusundan ng malas, mga kabansa. Wala na namang napakita. Noong panahon ni Duterte, 2-3 araw bago magkaroon ng disaster, ay nakatalaga na po ang preparasyon. Lalo-lalo na ng Office of Civil Defense ng Department of National Defense. Pero ngayon, ay kumilos lang ho. 2 days after the typhoon at si Presidente pa ang umiikot at sa kakitigan ng utak ng ating Presidente ay ang sanhi daw ng baha ngayon ay basura at yung isang barkong nabangga kung saan. Mr. President, matagal na hong
alam ng Department of Public Works kung ano ang sanhi ng flooding sa Metro Manila and suburbs. Dalawang factor ho yan na sinuri kong mabuti sa 5 chapters ng aking libro. Doon po sa bandang silangan, sa gilid ng Sierra Madre pababa, ang tubig po dyan ay dumadaan sa Marikina River at yan ay nilagyan na ng isang solusyon ni President Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng Manggahan Floodway. Yung tubig ng Marikina River ay maaari nang hindi pabagsakin into the rest of Metro Manila at i-divert ng Manggahan Floodway sa Laguna de Bay, which serves as a natural impounding facility. Pero meron po diyang problema. Pag naipon na po ang tubig sa Laguna de Bay, wala pong labasan para po yung isang toilet na walang flush. So aapaw lang ho yan sa buong kabuuan ng Laguna, Quezon at kabuuan pa ng Rizal. Doon naman po sa bandang kanluran ng Manila Bay, yan po ay hinaharang sa kaliwa ng Pampanga River pero ang haba po ng tinatahak ng Angat River mula kanan papunta sa Pampanga River sa kaliwa. At yan pong pag-swell ng Angat River nagbibigay naman ng baha dyan sa parteng Bulacan hanggang makarating ng Pampanga. At yan ho, ang tubig na yan, dadaloy ho sa maiipon sa bandang Candaba. Kaya last year, alam naman ho ni Presidente Marcos yan dahil last year, nakadebate pa siya dyan sa isang babaeng kongresista. At pinagtibay yung Candaba impounding system. Eh dito po sa 5,500 flood control projects ni Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon, mas binanggit niya sa kanyang zona, eh wala naman ho dyan ang Candaba. So yung naipong tubig ho dyan, babahayan pababa mula Nueva Ecija, Southern Nueva Ecija, papasok sa Pampanga River Basin via the provinces of Pampanga and Bulacan. At mananahan ho yan, sumandali, makikita ang tubig mula sa kaliwa pa kanan, diyan po sa Nabotas, Malabon area. Ngayon, ito si Ramon ang palakpakan po natin siya dahil tumulong talaga siya sa mga dredging ng mga important choke points ng ating river systems. Pero hindi siya circumspective sa kanyang solusyon. Akala niya pag yung mga barabara ay na-atensyonan and bilib ako sa kanya na ginawa yan ng San Miguel Corporation, pero hindi ho yan solusyon. Yan lamang ay band-aid. Dahil ang talaga pong problema diyan sa bandang Bulacan, Pampanga ay subsidence. Lumulubog po talaga ang lokasyon na yan. Ang problema, nilagyan ni Ramon Ang ng Bulacan Airport sa bunganga mismo kung saan lalabas yung tubig. At yung kanyang solusyon na circumferential canal ay hindi niya ginawa. Dapat yun ang unang inuna niya
para yung tubig ay pumunta rin sa kanal na semicircle palabas sa Manila Bay at hindi sa mga kalsada kabahayanan. So, well, ang balita ko, Kamentong, dito sa meron tayong usapan, di ba, dito kay Edgar Cabangon Chua tungkol dito sa mga airtime sana, iniimbita niya tayo dito sa DWIC. Ang problema ho, mga kabansa, ang DWIC ay membro ng pamilya ng RPN Radio Network na kapartner ng CNN Philippines na nagsara. Pero malaki po ang interes ni Ramon Ang dyan. Ay sabi ni Edgar ay hindi kami pwedeng mag-broadcast niya sa DWIC dahil unhappy sa amin ang Malacanang. At dahil may mga taong Malacanang po dyan na nandyan sa karambola na sinisiraan daw ako, hindi lamang sa Malacanang, kung hindi kay Ramon Ang, dahil sa pagtutol ko sa Bulacan Airport. I hope na makarating itong message na ito kay Ramon Ang. Kasi kung talagang tunay na gusto niyang tumulong sa sambayanan, sisimulan niya ito sa ugat. At maaari ko siyang turuan kung nasan talaga ang mga choke points para kung talagang gusto niyang resolbahin ang baha sa Metro Manila, ay matulungan niya ang Pangulo natin para hindi naman katawa-tawa na naglabas ng 5,500 projects for 2 years na lumampas ng 1 trilyong piso ang nagastos, pero parado pa rin po. At ang nagsisilbing impounding system ngayon, ang nagsisilbing drainage system sa buong Metro Manila ay ang mga kalsada na po natin at ang ating mga kabahayanan. So, kung meron dyan nakikinig na kilala si Ramon Ang, bakit hindi natin share? Upuan to. Ha? Wala naman kaming hihingin sa inyo. Hindi katulad yung mga sinatunying na yan. At yung mga nandiyan sa DWIC. Ha? Yang si Jonathan De La Cruz. At saka yang si, si Banal. Conrad Banal. Ha? Ano ang siraan nyo man ako ng siraan, okay lang. Ha? Pero, intrigahin nyo si Ramon Ang laban sa akin. Bakit? Nasa akin ang solusyon. Nasa libro ko, documented. Inaatake ko ang kanyang ang kanyang Bulacan Airport Project, hindi dahil galit ako kay Ramon Ang. Hindi personal. Kung hindi, alam ko lang, pinag-aralan ko lang po ng husto ang mga solusyon sa baha ng Metro Manila dahil nung papong panahon ni Marcos Sr., mga kabansa, ay na-involve na po ako diyan sumandali sa pagresolba ng mga issues involving at ito ho aking pruweba, mga kabansa. Yan ang aking pruweba. No? O, sino yung kasama ko dyan sa litrato na yan? O, kayo ba? Ha? Ayan, sino yung kasama ko sa litrato na yan? O, 1969 pa po yan. Kaya alam ko ang detalya ng mga proyekto ni Marcos Sr. ukol sa political liberation, economic emancipation, and social concord. Kaya magtulong-tulong tayo. No? Hindi po tayo naninira. No? Mapanuri lamang tayo. At kung kayo ay masagasaan, ibig sabihin, may matinding dahilan. Hindi po dahil kami ay namimersonal. Maraming